Happy Mother's Day po mga kababayan. Happy Mother's Day po sa lahat po ng mga ina sa ating pong bansa, sa buong bansa at sa buong mundo. Happy Mother's Day po sa inyo. At muli po mga kababayan, samahan niyo po inyong lingkod. Tayo po yung magkomentuhan dito po sa Tambay mga kabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong pahayag at ito pong pasabog ni Attorney Vic Rodriguez. Lalong-lalo po dito po sa House of Crocs. At yung sinasabing Madam Chair. At yung sinasabi po na si Charis. Ang tawag po nila ay Charis, mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin at panuorin at pakinggan si Attorney Vic Rodriguez. At komentuhan po natin, mga kababayan. Ako, congressman ba? Hindi ako nag-iisip kung usapin sa Kongreso na para lamang daw makakumbinsi na bumoto ng yes sa impeachment. Check po ninyo sa social media pages ng maraming tao. Nagsisirculate na po ito. Ang kapalit, ang nakalagay dito, para lang mabumoto ng yes ang mambabatas, ang kapalit plus 3 million monthly. 3 milyon kada buwan increase sa kanilang maintenance and other operating expense o yung MOOE plus 3 million monthly. Bukod pa dyan, bumoto ka ng yes, meron pang umanong 5 million pesos cash. At itong mabigat, 200 million pesos worth of projects. Soft hard combination. Ito raw po yung mga pinapangako o inilalako diyan sa Kongreso para makakalap ng mga kongresistang boboto ng yes sa impeachment. I-endorso nila ang impeachment laban kay VP Inday sa Senado sa Lunes ng gabi. So bantayan po natin, antabayanan natin yan. Ano? Yung usapin sa Kongreso, Grabe, no? na para lamang daw makakumbinsi na bumoto ng yes sa impeachment. Check po ninyo sa social media pages ng maraming tao. Nagsisirculate na po ito. Grabe. Ang kapalit, ang nakalagay dito, para lang mabumoto ng yes ang mambabatas, ang kapalit plus 3 million monthly. Grabe, 3 monthly. milyon kada buwan increase sa kanilang maintenance and other operating expense o yung grabe. MOOE plus 3 million monthly. Grabe. Bukod pa dyan, bumoto ka ng yes, meron pang umanong 5 million pesos cash. At itong mabigat, 200 million pesos worth of projects. Soft, hard combination. Ito Grabe, no? Mga kababayan, yung sinakalap na balita ni Atty. Vic at yan po'y kumakalat na po yan. Mga kababayan, grabe, no? 3 million monthly. Monthly. At meron pang 5 million bonus. At meron pang napakalaking billion o milyon. Hindi bababa sa 200 million hanggang 300 million. Unbelievable. Para po sa mga pipirma para ma-endorso sa Senado na ma-impeach ang Vice President. Kaya po pala walang nangyayari sa pera ng taong bayan. Ang binabudget po nila na trilyon-trilyon na pondo taon-taon ay inilalaan lang nila saan? Sa pamumulitika, pagpapabagsak sa mga Duterte at ang karamihan pa ninanakaw nila di umano. Nakita niyo po, MOOE, mga extraordinary expenses nila, mga walang resibo yan. Hindi po nire-resibuhan yan. At may mga bonus pa, 5 milyon. At monthly, buwan-buwan, ibig sabihin, hanggang matapos ang termino mo. Tuloy-tuloy na 3 million bawat isang congressman na pipirma para po doon sa sinasabing MOOE nila. At ang mga budget para sa kanilang mga distrito, daan-daang milyon bawat isang congressman na napakarami po nilang maibubulsa, di umano. Grabe, no? Kaya pala hindi kaya itong inutang daw ng presidente na 1 trillion
Hindi pa natatapos ang taon, nangutang na. Saan kaya gagamitin yung 1 trillion na inutang nila di umano? Dito kaya yun gagamitin? Sa pagpapabagsak kay BP Sara? Unbelievable. Grabe po kasama, no? Grabe po kasama at katalamak sa kasamaan ang mga politiko naghahaman sa kapangyarihan at sa pera. Dahil nga po sa takot. Takot na po ang mga magnanakaw na politiko sa ating bansa sa pangunguna po sa Malacanang di umano. Dahil po napakatindi po ng ginawang kasalanan yata ng Malacanang. Dahil kung hindi sa kanya, hindi po lalaganap ang korupsyon di umano. Dahil sa kanya nagmumula yata ang korupsyon dahil siya ang gumagawa at pumipirma ng mga budget. At siya rin po ang taga-kumpas yata sa lahat na nangyayari po, lalong-lalo po sa korupsyon at politika dahil nakapagpatapong pa ng dating Pangulo. Gamit din daw ang pera ng bayan. Grabe, no? Puro pera. Kaya po itong mga congressman ito, wala na pong ginawa itong mga congressman na korap kung hindi po puro pang sariling interes. Puro pera. Puro pera sila. Puro pasok ng pera sa kanila. Grabe. Inuubos ang ating buwis at inuutangan pa, nangungutang pa sila. Para lang sa kanila mapunta. Ang inutang na tayo magbabayad, ang ating buwis taon-taon, araw-araw. Lagi tayong may buwis, may bat. Pero sa kanila lang pala halos napupunta lahat. Mga kababayan, hindi pa kasi pagtatamaan ng mga kulog at kidlat ng mga hindot na ito, di umano nang matapos na problema ng Pilipinas, matapos na ang problema ng mga Pilipino sa kasuwapangan at gahaman ito sa kapangyarihan at pera. Ay nako, ingat-ingat po kayo, Atty. Vic, sa mga pinasasabog po ninyo. Ingat po kayo dahil alam naman po natin lahat po ng kumukundina at nagsasabi ng katotohanan at ibinubunyag po ang kawalanghiyaan at pagnanakaw ng mga walangya at nagpakasamang mga politiko dahil sa pera at kapangyarihan ay ginigipit. At unang sasabihin na panggigipit ay nagpapakalat ka ng fake news, Atty. Vic. Yan po ang lagi po nila sinasabi, lalong-lalo po yung tinatawag ng Vice President na tagapagsinungaling. Tagapagsinungaling nila. At tinatawag din po ni Atty. Roque, na nag-iisang reyna ng fake news. Mag-iingat ka po, Atty. Vic. Sanay na sanay po sila dyan. Gumamit ng NBI. Baka isang araw kayo rin po ay dakpin katulad po ng ginawa kay Jay Sonsa na nagpakalat daw po ng fake news dahil daw po doon sa sakit na tinatawag na bongit at bangag ng kanyang ate dahil nagpakalat daw po doon po sa sakit. May sakit ang Pangulo. Ngayon naman, ibinubunyag nyo po ang inyong nalalaman at ang inyong pong mga resources na tinasabing mga nagsasabi sa inyo na nangyayari sa loob ng House of Crocs, di umano, ay grabe po ang suhulan. Napakalalaking pera ng bayan ang ginagamit na panuhol sa mga congressman. Kaya nga po ang ating bansa, hindi na po sa katotohanan umiikot ang bansa. Lalong-lalo po sa House of Representatives. Hindi na po ang katotohanan ang dapat manaig. Hindi na po. Baliktad na po. Ang dapat manaig sa House of Crocs, di umano, ang dapat manaig ay ang malalaking numero ng pera. Yan na po ang naghahari sa kanila. Hindi na po ang katarungan at magsilbi sa bayan. Ang pangunahing layunin nila, kung gaano kalaki ang pakinabang na mapupunta sa kanila. Yun ang kanilang paglilingkuran. Hindi pa kayo tamaan ng kulog at kidlat. Mga hindot kayo. At kami umaasa na dinala nyo kami sa kahirapan at napakahirap ng buhay, napakamamahal ng bilihin at mga bayarin namin.
Diyan nyo kami dinala. Kami nananalangin at nagdadasal na sana ay magwakas na rin kayo, di umano. At ang dalangin namin ay makabalik ang Duterte sa mga susunod na panahon at sa mga hinaharap sa lalong mabilis na makamit naman namin ang katarungan na paghihirap na binigay nyo sa amin ng inyong tinatawag na mga House of Crocs. Di umano, mga kababayan, mga kapita-pitagan, how much kaya? Muli po mga kababayan, nagpapasalamat po tayo kay Atty. Vic sa kanya po mga pasabog. Ingat-ingat po kay Atty. Vic. At alam naman po namin, dahil nga po sa dami po ng pera na binabudget nila, trilyon-trilyon, wala po tayong nakitang malalaking big ticket project. Ang nakita po natin araw-araw pong laman ng balita, ang paninira at pagpapabagsak sa mga Duterte. At isang damukal na maleta na punong-puno ng pera. At ang ipinagmalaki na flood control na sa hangin lang pinagawa. Mga kababayan, sa hangin ginawa. Ingat-ingat po at maraming salamat po mga kababayan sa mga gusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe at sa mga nagko-comment, like and share. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you po. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po. At thank you po kay Kingston ng Hong Kong, kay Annie Jo, kay Jem Ari sa United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa na Cagayan, kay Tatay Nick ng Toronto, Canada, kay Mila Yi, kay Felipe Shapno ng Texas, USA, at Jesus Valdepena at Rolando Guerrero, kay Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, Arthur Estranero ng USA at Mika Legaspi. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa at God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Happy Mother's Day po muli mga kabayan at dasal-dasal lang po tayo at ingat-ingat po. Bye-bye!